Sa nakaraan ay sinabi ni Bai Yifan na mahalaga ang kanyang sasabihin kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at nagpaliwanag na ang ibabahagi niya ay mahalaga dahil nakataya dito ay ang buhay ng nakararami. Dagdag pa ng ating bida na hindi siya nagsisinungaling at ang elder na lang ang himusga. Maya-maya pa ay may tumawag sa elder gamit ang communication talisman at ayon sa nagsalita na bakit umalis ang elder Ding, ang mga tao galing sa ibang puwersa ay nakarating na sa main battlefield at ang nasa labas na lang ay ang Five Elements Holy Land. Mungkahi ni Rosen sa elder na kapag nahuli sila ng dating sa battlefield ay wala na silang madadatnan pa, sabay tanong sa elder na kung naniniwala ito sa isang outer disciple na walang namang ebidensya sa mga pinagsasabi nito. Inutos ng elder ding na aalis na sila sa pinakamabilis na paraan, sabay sinabihan nito ang ating bida na mababa pa ang cultivation nito at napakamapanganib para dito ang manatili sa lugar na ito, kaya sumunod na lang ito sa kanila at huwag maging padalos-dalos. Wala nang nagawa ang ating bida kung sumangayon kahit naiinis dahil hindi siya pinakinggan. Sa isang banda sa battlefield ay pinagtutulungang wasakin ng iba't ibang puwersa mula sa ibang Holy Land ang barrier ng pugad ng Fire Cloud Demon Marquis ang kastilyo para sa iisang layunin na Soul Stone. Nagsigawan ng mga disciple mula sa Xinwu Holy Land para umatake na din at makihati sa Soul Stone na nasa ilalim. Inis na nag-iisip ang Elder Do na kung bakit wala parent si Elder Ding dahil kailangan nila ng 100 disciple para ma-activate ang Five Elements Formation. Ilang sandali lang ay dumating na si Elder Ding kasama ang mga inner disciple ng Five Elements Holy Land, sabay humingi ito ng tawad dahil natagalan sila. Pinagalitan ni Elder Do si Elder Ding dahil pinaghinti sila nito ng matagal habang sila ay walang magawa kundi panoodin ang ibang Holy Land sa pagsira sa array. Sinigawan ni Elder Do ang lahat ng disciple at inutusan na magmadaling tumungo sa Demon Castle, na agad sumunod ang mga disciples. Habang nasa likod ay naiisip ng ating bida na ang kanilang location ay nasa attack range ng 10,000 Soul Destruction Formation, kaya naisip ng ating bida na kailangan niyang gumawa ng paraan para mapigilan ang mga ito sa nais ng mga itong gawin. Nagtaon ang ating bida sa lupa ng isang spiritual herbs para pigilan ang mga disciple dahil iyon lang ang naisip niyang paraan para pigilan ang mga ito. Maya-maya pa ay nagkaroon ng pagsabog sa parteng likuran nila kaya nagulat ang mga inner disciple at nagsanhi ng pag-angat ng lupa sa lakas ng pagsabog. Matapos makita ng Elder Do ay pinatigil niya ang mga disciple dahil ang bagay na iyon ay ang 7 Heavenly Punishment Beans. Salaysay ng Elder Do na ang kapangyarihan ng 7 Heavenly Punishment ay limitado lang, marahil hindi ito makakasakit ng kahit sino, pero kapag hindi nag-ingat ay mapipinsala nito ang mga ugat at mahihirapan ng makaipon ng soul at spirit energy sa maikling panahon. Napatanong na lang si Elder Ding na kung puka na iyon ng ibang puwersa para pigilan sila. Sa isang banda ay mapang-asar na nakangiti lang ang ating bida, at napatanong sa kanyang isip na ang 7 Heavenly Punishment Beans ang kanyang inihulog, pero isa lang naman yung crocus seeds na nagmula sa Earth. Naisip ng ating binada kumuha niya iyon at nalaman na makakatulong sa kanya para pigilan ang isang team na magpatuloy binabalak nito. Habang naghuhulag ng mga 7 Heavenly Punishment Beans ay nakakalukong nakangiti si Bai Yifan habang inisip na ang maliliit na bombang iyon ay mapipigilan ang mga ito sa mixing panahon. Habang pinipigilan ni Bai ang mga disciple na umabanti sa pamamagitan ng pagsabog ay naiisip niya na pagkatapos ng 10,000 Soul World Destroying Array na ma-activate ay saka lang ng mga ito malalaman ang kanyang mabuting intensyon. Sumigaw si Elder Do sa lahat na wag ang mga ito magpanik dahil sinusubukan lamang ng kanilang kalaban na pabagalin sila, at wag nilang hayaan na magtagumpay iyon. Maya-maya lang ay napatingin ang lahat matapos maglabas ng malakas na enerhiya ang kastilyo. Habang naglalabas ng enerhiya ang kastilyo ay, kasabay nito ang paglabas ng tinig at halatang boses ng Fire Cloud Demon Marquis mula sa loob. Tumawa ito at sinabing mamatay na ang lahat ng cultivators. Sa lakas ng enerhiya ay nagasya ipagbutak ang mga lupang kinatatayuan ng mga disciple ng ibang forces. Ilang sandali lang nagbabadya nang sumabog ang Soul's Destruction Array, at tuluyan na itong sumabog. Sa lakas ng pagsabog makikitang nawala na ang kastilyo at ang makikita na lang ay ang mga nakahandusay na bangkay ng mga disciples mula sa ibang forces. Napasabi na lang si Elder Do na ang Fire Cloud Demon Marquis ay naglabas ng napakalaking halaga ng destructive energy habang nakatingin sa mga bangkay ng kanilang alyansa.
Sinabi pa niya na maliban sa kanilang Five Elements Holy Land ang lahat ng kanilang kasama ay na-wiped out. Takot na takot si Rosen sa kanyang nasaksihan na pagsabog at napatanong na kung sila na lang talaga ang natitirang buhay. Sa isang tabi ay nakahinga na ng maluwag ang ating bida dahil nagawa niya sa tamang oras. Maya-maya lang ay dumating ang mataas na elder habang lumulutang at sinabi sa dalawang elder na may nadama siyang mapaminsalang enerhiya dito kaya nagtungo siya agad. Tanong pa nito na anong nangyayari sa lugar. Paliwanag ni Elder Do na nagtungo sila sa kastilyo at pinalibutan ang pugad ng Fire Cloud Demon Emperor. Pero maliban sa kanilang mga taga Five Elements Holy Land ay namatay ang iba sa laban. Dagdag pa ni Elder Ding na ang 10,000 Soul Distraction Formation Array ay talagang totoo. Nagalit ang Elder at sinabi na sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Paliwanag ni Elder Ding na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang outer disciple, ang Fire Cloud Demon Marquis ay sinadya pagtipon-tipunin ang mga elite disciples mula sa tatlong forces para patayin lahat gamit ang 10,000 Soul Distraction Formation. Sinabi pa ni Elder Ding na nag-alala siya na alamin kung totoo yun kaya nahuli sila na tulungan ng ibang forces, naging biyaya pa yun para maligtas silang lahat. Tanong ng First Elder na kung sino ang taong nagbigay ng impormasyon na iyon. Maangas na sinabi ng ating bida na sa kanya na mula at siya si Bai Yifan isang outer disciple. Naisip ng First Elder na kung ang ating bida ang sinasabi ni Jiang Ling na outer disciple noon. Naisip pa nito na kahit na anong hitsura pa ng ating bida ay isa pa rin itong maliit na taong nasa profound realm. Pero marami na ang ating bida na nagawang hindi kapanipaniwalang bagay, kaya ang pagkakakilanlan ng ating bida ay hindi simple. Kaya iimbestigahan niya iyon. Naisip pa ng Elder na hindi niya madama ang katawan ng Fire Cloud Demon Marquis kaya maaaring nakatakas na iyon. Matapos noon ay gumamit ng kapangyarihan ang First Elder at nagpalabas ito ng napakalaking dragon mula sa ilalim at may tangay itong napakalaking soul stone. Namangha ang mga inner disciples sa kanilang nakitang napakaraming soul stone. Inutos ng First Elder sa lahat ng inner disciple na linisin ang battlefield at kunin ang lahat ng soul stone at kapag may nakitang survivors ay gawin ang lahat para mailigtas ang mga ito. Naagad namang sumangayon ang mga inner disciple. Humarap ang Elder sa ating bida at nagpasalamat at kung hindi dahil dito ay malamang na nagdanas na ng malubha ang kanilang Five Elements Holy Land. Tumalikod ang First Elder at habang paalis ay pinangako nito sa ating bida na sasabihin niya ang lahat sa head ng council para mabigyan ng gantimpala si Bai Yifan. Nagpasalamat naman ang ating bida sa Elder. Lumapit si Ye Xiaochai sa ating bida at binati dahil tama ang impormasyon na ibinalita nito. Nakaligtas sila sa sakuna at nakakuha pa ng madaming soul stones, at ang Elder ay napakasaya kaya maghintay lang ito ng rewards. Ngumiti lang naman ang ating bida. Sa likuran ay nagngingit-ngit sa galit si Rosen dahil nasapawan siya ng ating bida. Nagtanong si Bai Yifan kay Ye Xiaochai kung may naaamoy ba itong mabaho dahil nakakaamoy siya ng isang lime na nagmula pa sa kuweba. Sinang-ayunan naman ni Ye Xiaochai na ang tinutukoy nila ay Rosen na galit sa gilid. Mungkahi ng ating bida kay Ye Xiaochai na dahil tapos na ang lahat ay aalis na siya dahil may mas importante pa siyang aasikasuhin. Nagtanong si Ye Xiaochai sa ating bida na kung saan naman ito pupunta, tugon ng ating bida na para maningil ng pautang. Habang naglalakad palayo ang ating bida ay galit namang nakatingin si Rosen na halatang balak gumanti sa pagsapo sa kanya. Sa labas ng Ancient Demon Cave ay masayang nag-iinuman sina Wang Teng at Gao Yang, habang pinag-uusapan nila ang kanilang ginawa, tanong ni Gao Yang na kung hindi talaga malalaman ang kanilang ginawa sa Bat Cave. Sagot ni Wang Teng na nagawa na nila ang lahat, huli na para matakot pa ito. Masaya pang sinabi ni Wang Teng habang may hawak na isang tasang alak na normal lang sa isang disciple ang mamatay sa loob ng Demon Cave. Dagdag pa nito na kahit malaman ng ibang disciples na pumatay sila ay wala naman ang mga iyon na magagawa laban sa kanila. Maya-maya pa ay may lumilipad na bato sa ere, sabay tumama sa tasa ni Wang Teng ang nabasag. Ang ating bida pala ang may gawa habang lumalakad palapit ay sinabi niya na hinahanap niya ang dalawang ito at napakadali lang ng mga itong hanapin. Gulat na gulat ang dalawa matapos makitang buhay pa si Bai Yifan. Takot na takot si Wang Teng habang napapasabi na bakit buhay pa ang ating bida dahil ang akala nila ay namatay na ang ating bida sa Bat Cave noong nakaraan.
Tugon ng ating bida na kung nasurpresa ba ito nang makita siya. Hindi pa rin makapaniwala si Wang Teng na buhay pa rin ang ating bida. Mabilis na kumilos si Bai Yifan at sinakaw si Wang Teng, habang sinasabi dito na walang imposible sa kanya. Habang nahihirapan ay sinabi ni Wang Teng na pakawalan siya. Galit na tanong ng ating bida na anong ginawa nito kay Liu Wei at kay Kalbo. Sagot ni Wang Teng na kung gustong malaman ni Bai Yifan ay itanong nito sa Diyos ng Emperor No. Galit na galit ang ating bida sa naging sagot ni Wang Teng. Pagyayabang ni Wang Teng na kung nais siyang patayin ng ating bida, ay tumingin ito sa paligid nila. Dahil sa dami ng nakakakita ay nakakapagyabang si Wang Teng at umaga kaya madaming tao sa paligid. Habang nakatingin ang mga tao ay napatanong na lang ang mga ito na kung anong ginagawa ng dalawa. Pagyayabang pa ni Wang Ting na ang kanyang kapatid ay nakapag-breakthrough na sa Profound Realm sa murang edad at mahalaga ito sa Five Elements Holy Land. Panakot pa nito sa ating bida na kapag tinangka nitong galawin kahit isang hibla ng buhok niya ay babal-iin ng kapatid niya ang mga buto ng ating bida. Hindi natakot ang ating bida bagkus ngumiti pa ito. Maangas na inilalabas ni Bai Yifan ang kanyang blade na gawa sa chi at blood habang sinasabi kay Wang Teng na ano ang nakakamangha sa Profound Realm. Matapos makita ni Wang Teng ay nagulat siya dahil nasa Profound Realm na rin si Bai Yifan at napatanong kung kailan pa iyon nangyari. Dahil sa nakita ay takot na takot si Wang Teng, kaya humingi ito ng tawad sa ating bida at nagkamali siya. Dagdag pa nito na ginamit lang siya ni Gao Yang. Ipinangako pa nito na sasabihin niya sa kanyang kapatid na bayaran ito ng mga high-grade na elixir patawarin lang siya. Pero hindi niya kayang lukuhin ang ating bida kaya pinatikim siya ng ating bida ng isang mabilis na kamatayan. Matapos noon ay bumulagta ang walang buhay na katawan ni Wang Teng, habang sinasabi ng ating bida na nararapat lamang dito ang mamatay dahil sa pagtatangka nitong patayin siya. Gulat na gulat ang mga nakakitang disciple sa ginawang pagpalang ng ating bida kay Wang Teng. Sinabi pa ng isa na anong problema sa ating bida dahil pumatay ito kahit umaga. Takot na takot si Gao Yang dahil namatay lamang ng ganoon kadali si Wang Teng. Lumapit si Bai Yifan kay Gao Yang at habang nakangiti ay sinasabi nito na ito na ang susunod. Sa takot ay nagmakaawa na lang si Gao Yang na wag lumapit ang ating bida, sabay hingi ng tawad dahil nagkamali siya. Maya-maya lang ay biglang dumating si Ye Xiaochai at galit na sinigawan si Bai Yifan na kung anong ginagawa nito at kung nababaliw na ito. Dagdag ni Ye Xiaochai na nag-alala siya sa ating bida kaya sinundan niya ito pero hindi niya inaasahan na magagawa nitong pumatay. Dagdag pa ni Ye Xiaochai na kung alam ng ating bida na ang lugar na ito ay protektado ng 10 Holy Land at ng 100 Sect. Sagot lang ng ating bida na alam niya ang kanyang ginagawa. Sumigaw si Ye Xiaochai at sinabi sa ating bida na kapag pumatay ito ng kapwa niya disciple ay buhay din niya ang magiging kapalit. Tugon ng ating bida na alam niya. At mag-antay na lang sila hanggang sa mapatay muna niya si Gao Yang, di na lang nakapag-react si Ye Xiaochai sa katigasan ng ating bida. Masayang masaya si Rosen habang nakikita ang mga pinaggagawa ng ating bida at gusto na niyang makita na kung ano ang igagawad na parusa dito. Nagmamakaawa si Gao Yang sa sobrang takot, humihiling siya na wag siyang patayin ng ating bida dahil nagkamali siya, at bilang kapwa disciple ay patawarin na siya nito. Tumingin lang ng masama ang ating bida na kung pinatay ng mga ito sina Liu Wei at nasaan ang mga libingan ng mga ito. Sinabi ng takot na si Gao Yang na hindi nila ginawa ang bagay na yun. Dahil hindi nagustuhan ni Bai Yifan ang sinagot ni Gao Yang ay pinatulan niya ito ng braso at tuluyang bumagsak sa sahig. Sinigawan ng ating bida si Gao Yang na nasa iisang sect sila pero hindi man lang ang mga ito na konsensya na iwan ang tatlo sa labas ng kuweba at hayaang kainin ng mga halimaw at walang bangkay na natira. Nag-iiyak sa sakit si Gao Yang habang humihingi ng tawad sa ating bida at nagmakaawa na wag siyang patayin at patawarin na siya. Itinaas ni Bai Yifan ang kanya espada at akmang tatapusin na ang buhay ni Gao Yang. Pero may nagpatihil sa ating bida at inatake ang espada niya para hindi niya maituloy ang tangkang pagpatay kay Gao Yang. Ang nagpainto pala ay si Elder Ding kasama si Elder Do, at sinabi nito sa ating bida na hindi ito pinapayagan na manakit sa lugar na ito, kaya sumunod ang ating bida sa kanila. Sa isang banda sa lugar ng Punishment Hall Judgment Platform ay nagtungo ang ating bida para litisin ang kanyang mga ginawang pagpatay.
Habang paakyat ng hagdan ay Bai Yifan ay naalala niya ang tungkol sa libro na ang elders ng Punishment Hall Judgment Platform ay ini-interrogate ang mga criminals sa platform na ito. Ang mga bato ng hagdanan ay gawa sa special na bato at kada hakbang pataas ay nadagdag ng bigat sa mga paa ng umaakyat. Matapos makarating ng ating bida sa itaas ay tinanong kaagad siya ng elder na kung alam ng ating bida ang krimen na ginawa nito. Mayabang na tugon ng ating bida na hindi siya guilty sa kanyang ginawa. Sinabi ng matabang elder na nagmatapang ang ating bida na patayin ang dalawa nitong kapwa-disciple sa harapan ng madaming tao, sabay tanong nito na kung hindi ng ating bida kinikilala ang batas sa mga mata nito. Matapang na sinabi ni Bai Yifan na anong batas, ayon sa ating bida na ikinulong siya ni Wang Teng at Wang Meng sa loob ng Batcave kaya nasaan ang batas doon, at tinangkang patayin ng mga ito sina Liu Wei, Xinyu at si Kalbo kaya nasaan ang batas doon. Sinabi pa ng ating bida na kumilos lang siya sa ngalan ng langit, na patayin ang mga mangluluko at masasamang tao para sa Holy Land. Pero gusto ng mga elders na pigilan siya gamit ang mga batas, sabay tanong na kung hindi yun katawa-tawa. Sumigaw si Gao Yang at nagsumbong sa elder na si Bai Yifan ay isang baliw dahil ito at si Liu Wei ay naglalaban dahil sa isang kayamanan, at nakita nila ni Wang Teng na pinatay ni Bai Yifan si Liu Wei kasama si Shu Chun at ng iba pa. Dagdag pa nito na tinang silang patayin ni Bai Yifan para patahimikin sa kanilang nakita. At naging maswerte sila dahil dumating ang mga elders para pigilan si Bai Yifan. Ngumiti ang ating bida ang nagsalita kay Gao Yang na napaka-galing nitong pagbaliktadan ang tama at mali. Sinabi ng matabang elder sa kapwa niya elder na kung ano sa tingin ng mga ito. Ayon sa isang elder na marahil guilty si Bai Yifan pero may malaki naman itong naiambag sa Holy Land. Kaya sa tingin niya ay maaari itong palayain. Sumagot ang babaeng elder at sinabi nito na ang murder ay murder at walang bagay ang makakapangaturan sa nagawang krimen. Lumuhad si Gao Yang at sumigaw na si Bai Yifan ay isang bully at umaasa siya na bibigyan siya ng katarungan ng 3 elders. Hatol ng isang elder na mataba na pumatay si Bai Yifan sa street. At para naman kina Liu Wei, Xinyu at Kalbo ay walang patunay na pinatay nga ang mga ito kaya hindi mapapatunayan ni Bai Yifan na inusinti ito. Maya-maya pa ay nagulat ang matabang elder sa pagdating ng 3. Sinabi ng 3 sa elder na naparito silang para tumistigo sa kanilang brother Bai. Habang sa gilid ay natakot si Gao Yang at napatanong na bakit buhay pa ang mga ito. Gulat na gulat si Gao Yang dahil napaka-imposible na mabuhay pa ang mga ito. Ngumiti ang ating bida at sinabihan niya sina Liu Wei na napakabagal ng mga ito. Nagtanong ang elder sa 3 na hindi ang mga ito patay. Maangas na sinabi ni Liu Wei na hindi lang basta sila nabuhay, kundi nagsanay pa sila sa loob ng kuweba at nakapag-breakthrough din. Mungkahi ng babaeng elder na sabihin ni Bai Yifan ang buong katotohanan sa kanila. Ngumiti ang ating bida at nagsimulang magkwento. Ayon sa ating bida na 2 araw ang nakalipas, ay iginapos nila Wang Teng at Gao Yang sina Liu Wei sa labas ng kuweba at iniwan para kainin ng mga halimaw. Maya-maya lang ay may narinig na ingay sina Kalbo at may nakita silang maliit na kunaho na lumabas sa damuhan. Pero AG Rabbit ay biglang lumaki at akmang kakainin ang 3, napasigaw sa takot si Liu Wei at sinabing sa pagkakataong ito ay mamamatay na sila. Pero biglang nagkaroon ng pagsabog at tumilapon sa ere ang Demon Rabbit, kaya napatanong si Kalbo kay Liu Wei na kung bakit may sumabog. Sa mga usok ay lumabas si Bai Yifan habang sinasabi na sana hindi pa siya nahuli ng dating. Natuwa sina Liu Wei nang makita si Bai Yifan. Salaysay ng ating bida na nalaman na niya ang lahat ng nangyari mula kay Shu Chun, sabay tanong kung ayos lang ang mga ito at kinalegan ng pagkakagapos. Sagot ni Xinyu na maayos lang sila at nagtamo lamang ng maliliit na sugat. Sinabi ni Xinyu na nagtamo ng pinsala si Liu Wei matapos tanggihan sina Wang Teng sa alok ng mga ito. Sagot naman ni Liu Wei na maayos lamang siya, at masaya siya na makitang nasa maayos na kalagayan ang ating bida. Sinabi ng ating bida sa 3 na mauuna na siya para pagbayarin sina Wang Teng ginawa ng mga ito. Mungkahi ni Kalbo na gusto niyang samahan ang ating bida para pagbayarin ang mga bastardong iyon. Salaysay ng ating bida na nasa hindi magandang kalagayan ang 3 at hindi pa ng mga ito kayang lumaban sa kanilang kalagayan. Sina ni Xinyu sa 2 na tama iyon, wag na nilang samahan ang ating bida dahil napinsala sila at ang dapat nilang gawin ay magpalakas,
dahil nangangamba siya na baka hindi sila makarating sa labas kapag sumunod sila sa ating bida na ganun ang kalagayan. Mungkahi ng babae na maghanap sila ng paraan para mabilis na makarecover sa kasila gagawa ng plano. Maya-maya lang nagulat sila matapos makita na napakarami pang mga demon rabbit ang sumugod sa kanila. Nagtanong si Zinyo na kung nagmula ang mga ito sa pagsabog. Naghanda lumaban sina Liu Wei at sinabi sa ating bida na kaya pa nila kahit napinsala sila. Ngumiti ang ating bida at sinabi sa tatlo na lagi ang mga itong nagsisilita ng tungkol sa buhat at kamatayan. May kinukuha ang ating bida sa kanyang damit at sinabi sa tatlo na andito siya at walang makakapanakit sa mga ito. Pero sinabi ni Liu Wei na kulang sila sa bilang laban sa mga ito. Mabilis na umatake ang mga demon rabbit patungo sa tatlo kaya napasabi na lang ang mga ito na bakit hindi na lang sila umatras. Kinuha ni Bai Yifan ang isang nagliliwanag na sunflower at sinabi sa tatlo na wag ang mga itong mag-alala at tumayo lang at huwag gagalaw. Matapos nakita ang ng mga halimaw ang nagliliwanag na bagay na hawak ng ating bida ay nasilaw ang mga ito. Maya-maya pa ay mas naglabas ng liwanag ang sunflower kaya tuluyan ng nasilaw ang mga demon rabbit at natalo dahil sa liwanag. Namangha na lang ang tatlo sa kanilang nasaksihan na pinamalas ng ating bida. Natuwa si Bai Yifan dahil natalo niya ang mga demon rabbit ng ganun lang kabilis gamit ang sunflower.